Mr. David Licauco, abay may inilalaban no para po sa kanyang sarili ngayon dahil talaga namang makikita natin na pinagbubuti ni Mr. David ang kanya po mga ginagawa ngayon dahil parang it's now or never na ba ito? So, pag-uusapan natin yan lahat. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, bago tayo magpatuloy of course sa ating updates for today's video, ay nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin ha. Maraming salamat po at allow me to greet you bago pa po bukas no. At batiin ko po kayo ng isang masaganang bagong taon. And of course, nilolook forward ko po kayo for another year no para po kayo po ay makasama ko pong muli para sa panibagong taon. And blessed New Year po to everyone. So, ngayon pag-usapan na natin to dahil matapos nga po na maglabas ng ilang mga kaganapan itong si Mr. David Licauco and Miss Barbie Forteza para sa kanilang proyekto. Dahil nilolook forward pa rin po ng maraming mga Barda fans ang pagsasama ni David at ni Miss Barbie Forteza para po sa isang project katulad po ng ipinangako ng GMA. Kasi parang meron po kasi 'di ba parang meron pong sinabi si Barbie Forteza na magkakaroon pa rin po talaga sila ng project at never po nabubuwagin or never po na paghihiwalayin si Barbie at si David Licauco kahit na po ang dami nilang mga solo era projects ano. At this time is talagang makikita mo na pinagbubuti ni Mr. David Licauco lahat ng mga projects na binibigay sa kanya ngayon dahil syempre it's now or never, kailangan galingan mo to dahil si Miss Barbie ay talagang ginagalingan niya sa lahat ng mga solo era projects niya. Sa Sanggang Dikit no, meron po siyang bagong project Sa Sanggang Dikit FR, tampok si David Licauco bilang si Andrew Dizon, isang investigative vlogger na may channel sa Tirada Express kung saan pinapakita niya ang panganib at komplikasyon ng pag-iimbestiga sa mga sekreto, kasinungalingan at kriminalidad sa Calavery. So, prior dun sa kanyang bagong project with Miss Jillian Ward, is lalabas muna siya dito sa Sanggang Dikit, which is hindi po siya ang bida dito. Ang bida dito si Miss Jeneline Mercado at ang kanyang husband na si Mr. Dennis Trillo. So, inline po dun sa kanyang bagong project, bago siya mag-crossover dun sa new project niya, is dito muna siya isasabak, no? So, sabi dyan, particular ang misteryosong grupong Santa Babies at connection nila sa pinakahuhuling kriminal doon. Ito ay guest role siya sa serye na pinagbibidahan ni na Dennis Trillo at Jeneline Mercado at ginamit din itong sneak peek para sa bagong serye niya na Never Say Die, kung saan mas palalawakin ang karakter niya bilang investigative journalist. Kung dito po sa Sanggang Dikit FR ay investigative journalist siya, pag crossover niya, pagbalik niya sa kanyang sariling serye which is siya po ang bida doon, is investigative journalist pa rin siya. So, maganda po yung bagay na ganitong klaseng role para kay David kasi dahil ba ito ay sa mga typical na boy next door or romantic lead roles na madalas siyang makuha. Ang pagiging investigative vlogger na may edge at action element ay nagpapakita ng mas malalim at mas challenging na aspeto ng pag-arte. Hindi lang sa puro kilig, kundi may pagka-thriller at pagka-seryoso rin. This is gonna be the main reason why GMA ay inaalaw po nila yung kanilang mga artista na masubukan lahat. Hindi puro pakilig, hindi puro pa-cute lang sila dito, 'di ba? Kasi syempre, pag lagi lang silang dalawa ni Barbie ang magkasama, pagsasawaan din ng mga tao, 'di ba? Hindi sabihin na natin na may mga grupo ng barda na gusto sila lagi magkasama pero kasi bilang parte ng kanilang career growth, kailangan din talaga nila na magkaroon ng ibang mga kasama sa kanilang mga projects at masubukan din yung ibang role. Sabi nga hindi puro pakilig lang, kailangan meron silang baga nagle-level up din yung kanilang yung kanilang klase ng pag-arte, no. So, dahil hindi lang puro kilig kundi pa thriller pa seryoso, makakatulong ito para makita
makita ng viewers ang range niya bilang aktor, lalo na't kalakhan ng scene niya ay nasa konteksto ng krimen, pananagutan at paghahanap ng katotohanan. So bukod dito, nakakatuwang bagay din na tinanaw ng GMA ang potential niya hindi lang sa cameo kundi sa lead role sa Never Say Die, na ibig sabihin na strategic ang pag-introduce sa papel at posibleng magbukas ito ng mas marami pang opportunity sa action drama genre. Kasi 'di ba parang sinubukan na rin naman ni Mr. David Licauco yung no nagkaroon sila ng serye ni Miss Barbie, yung Maging Sino Ka Man, that is action comedy ang nun atake nun, ngayon action drama genre naman. Kung tutuusin, ang ganitong typecast break ay positive step para kay David. Lalo na kung totoong na ilalabas niya ang lalim, intensity at sincerity ng karakter. Pero syempre, nakadepende pa rin ito sa writing direction at overall story execution ng palabas para mas maging memorable ang performance niya. Which is very true, 'di ba? So, ang tanong ng marami, si Barbie Forteza ba ay lalabas sa Never Say Die? Yan po ay posible. Kasi kung doon po sa serye ni Miss Barbie Forteza na kasama niya si Miss Kylie, 'di ba? Kailin Alcantara, lumabas doon, 'di ba? Nagpakita din doon si si Mr. David Licauco. Ganon din po ang gagawin ng GMA. Masusurpresa po tayo na lalabas din doon si Miss Barbie Forteza. Baka nga po ang ending, sila pa yung magkatuluyan doon, sila pa yung maging talagang love team 'di ba? Although parang syempre binibigyan din ng chance na makatrabaho ni David Licauco yung iba pa mga actress ng GMA like Jillian Ward, 'di ba? Magaling din naman si Jillian in fairness to Miss Jillian, lahat naman ng mga serye na ginawa niya, talagang nag-level up din talaga yung kanyang pag-arte doon. Kaya naman, kaabang-abang din At the same time, aabangan din natin kung ano po yung magiging role ni Miss Barbie Forteza sa nasabing serye. Kasi parang dahil si Miss Barbie ay magkakaroon ng panibagong series din this year 2026 dyan po sa GMA. So, ganun din ang gagawin nila bago po siya mag-crossover or bago po siya pumasok doon sa kanyang series or doon po sa kanyang teleserye, is lalabas muna siya doon sa present serye. Ganon yung strategy ginawa ngayon ng GMA sa lahat ng mga projects, Parang bago po lumabas yung isang project, dito ka muna. Kumbaga parang bibigyan ka muna ng exposure dito bilang introduction bago ka mag-crossover doon sa totoo mong serye, 'di ba? So magandang strategy 'yan. So, kaya naman abang-abang lang po tayo sa mga updates patungkol sa kanilang dalawa. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!